Mga kapanalig, mga kababayan, ito po ang inyong lingkod, si Among. Ipahayag po natin ngayon ang Ebanghelyo na ayon kay San Marcos. Umalis doon si Jesus at umuwi siya sa sariling bayan kasama ang kanyang mga alagad. Pagdating ng araw ng pamamahinga, si Jesus ay nagturo sa sinagoga. Maraming tao ang nakarinig sa kanya at sa kanilang pagkamanghay. Nagtatanungan sila saan niya natutunan ang lahat ng iyan. Anong karunungan itong ipinagkaloob sa kanya? Paano siya nakagagawa ng mga himala? Hindi ba ito ang karpinterong anak ni Maria at kapatid ni na Santiago, Jose, Judas at Simon? Taga rito rin ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Kaya't sila'y nagduda sa kanya at siya'y hinamak nila dahil dito. Sinabi ni Jesus sa kanila, ang isang propeta'y iginagalang ng lahat, maliban ang kanyang mga kababayan, mga kamag-anak at mga kasambahay. Hindi siya nakagawa ng himala roon maliban sa ilang may sakit na pinatungan niya ng kanyang kamay at pinagaling. Nagtaka siya dahil hindi sila naniwala sa kanya. Mga kapatid ko, kay Kristo ang mabuting balita. Mga kapatid ko sa pananampalataya, kagaya ng mga kababayan ni Kristo, ang katanungan, natanggap na ba natin si Kristo sa ating buhay? Mayroon ba tayong paniniwala o pananampalataya sa Kanya? Siya sa atin ang ating buhay bilang mga Kristiyano sa linggong ito. At pinapaalalahanan tayo ni Kristo na tanggapin natin siya ng buong buo sa ating buhay. Makikita din natin si Kristo, ang kanyang mukha, ang kanyang sarili sa ating mga kapwa-tao. Minsan ay napakaraming Kristo, napakaraming mga kapwa natin na hindi natin matanggap-tanggap sa ating buhay. Kung ang termino nga natin sa Pilipino ay isinusuka na natin sila dahil ayaw natin sila na makita, kinaiinisan natin sila. O kaya naman inggit tayo sa kanila dahil sila ay umaangat sa buhay, progresibo, yumayaman, at tayo ay baon na baon sa ating buhay. Ang Ebanghelyo sa ngayon, mga kapatid, ay ang pagtatanggap sa Diyos sa ating buhay na talagang kailangan natin siya sa ating buhay pang-araw-araw. Without Christ, we shall die. Without Him, everything is not possible. With Him, everything can be made. So as we continue this life on earth, we need Jesus Christ. His presence in us, among us, is our stronghold at all times. Wala siyang ibang ginawang himala kundi ang pagpapatong ng kanyang mga kamay sa may mga sakit at kanya itong pinagaling. Walang ibang himala dahil sa hindi pagtatanggap sa kanya. Ano ba ang gustong nating mangyari sa ating buhay? Idulog natin ito kay Kristo. Let us ask Him. Let us pray of our own needs in life that Jesus Christ may do
something for us. They will respond to our daily prayers. Pero minsan, kadalasan ay nakakalimutan natin na may Diyos na may tutulong sa atin. Kagaya ng nasa Ebanghelyo, maraming tao ang pinagaling niya. Maybe we are sick. Not physically, maybe, but spiritually. So we need His divine power and healing. We need Jesus Christ to save us from all kinds of infirmities in this life. Kaya mga kapatid, tanggapin natin si Kristo sa ating buhay. Kailangan natin siya. Ang linggo ay ibinigay sa atin ni Kristo para mabuhay tayo. Muling inaalok niya, mga kapatid, ang kanyang katawan at dugo sa Eucharistia, sa linggo-linggong pagkikipagtipan natin sa Kanya, pagkikipagtulungan natin sa Kanya, pagkikipagkita natin sa Kanya sa linggo-linggo. Inaalok tayo ni Kristo ng Kanyang buhay. Ang buhay ni Kristo nawa ay maging buhay ng ating